Okay, yung lesson natin for today is conversion of binary numbers to decimal. So, yung number base 2, ko-convert natin to number base 10. So, pag sinabi natin yung number base 2, ito yung result ng dinivide natin sa 2 or kinonvert na natin sa decimal na. So, I have an example dito sa ating Microsoft Word. No, ito yung given. Given is 10101110. So, ang gagawin nyo lang po, yung numbers po, isasalansan nyo lang po pataas or pababa, sorry. So, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Okay? So, di ba may pattern tayo na 1, 2, 8, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Pwede nyo i-shortcut doon. But the long method is nag-start po tayo sa 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, then 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6, then 2 raised to 8. Pero ang equivalent naman nila is 2 raised to 0, that will be equivalent to 1. And then 2 raised to 1, that will be equivalent to 2. 2 raised to 2, that will be equivalent to 4. 2 raised to 3, that will be equivalent to 8. Then 2 raised to 4, that will be equivalent to 16. Then 2 raised to 5, that will be equivalent to 32. Then 2 raised to 6, that will be equivalent to 64. Then 2 raised to 8, that will be equivalent to 128. So lahat lang po ng value na meron tayo sa given, yun dapat ang ilalagay nyo dito. No? So automatic po na 1 multiply by 128, that will be equals to 128. Then 0, no bearing naman po kasi pag ang value is 0, kahit anong number ang i-multiply nyo with number of 0, that will be equivalent to 0. Now, so yung mga 1 lang ang importante dito. So 1 times 32, that will be equals to 32. Then 1 times 8, that will be 8. Then 1 multiplied by 4, that will be 4. Then 1 multiplied by 2, that will be 2. Then 0 multiplied by 1, that will be 0. So, pag a-addin nyo lang po yung mga answer ninyo, 128 plus 32 plus 8 plus 4 plus 2. So, ang final answer is 174. So, ito po yung given kanina no, na base 2. So, your answer will be 174 base 10. No, paano naging 174? That will be 128 plus 32 plus 8 plus 4 plus 2. So, that will be equals to 174. No. So, pero ito, this time is base 10 na to. Decimal na po kasi ito. No? So, base 10 po to. So, paano ko ba malalaman na decimal yung numbers or binary yung numbers? So, ito po yon. So, for example, bigyan ko kayo ng 110. 110. No, dalawang numbers po yan. Pero magbe-base po kayo sa base number po niya. So, pag base 10 po siya, and base 2. Sorry. So, base 2. So, pag base 10, that's a decimal number. No, yun po yung number na ginagamit natin. So, decimal number po siya. Or tinatawag natin na base 10. Okay? So, pag base 2 po yung number, tinatawag po natin isang binary or base 2. Na, maliwanag po yan. So, yan po yung conversion natin ng long method ng binary to decimal number. Kailangan nyo pang i-multiply sa mga numbers na to para makuha nyo lang po yung ating answer. Okay? So, bigyan ko naman kayo ng isang given na mas madali po i-solve using po
Gamitin na rin natin yung given kanina para mas madali pa. Okay? So 74 po yung answer natin kanina. So bigyan ko po kayo ng given na same given po na pero magkaiba po siyempre ng procedure. So ito po ay shortcut key po to. Shortcut method po ito. So kunin lang po natin yung pattern na ginamit natin nung decimal to binary. Okay? So itong number na to na given natin, itatapat mo lang po sa pattern natin. Itatapat nyo lang po sa pattern natin. Okay? So, yan po yung given. So, itapat lang po natin para mas madalian po tayo. Na? Okay. So, ibig po sabihin, no, naitapat na po natin yung mga numbers sa ating pattern. No? Yung pattern po, wag na po i-question bakit mayroong ganyan. That's a pattern. No, kung tutuusin nyo, no, i-divide lang po ng i-divide sa 2 yan. And ang total po niya is 255. Okay? So this time, lahat po ng may 1, pag-a-addin nyo lang po. 128 plus 32. No, yun lang po yung may 1. 32 plus 8. Plus 8. Hirap pala naman dito. Plus 8. Plus 4. Plus 2. That will be equals to 174. So, 174. Ganun lang po siya kadali. Pag shortcut po. So, check nyo lang po yung matatapatan po ng 1 and then siya lang po yung pag-a-addin yung mga value para makuha po yung decimal numbers po natin. So, this will be base 10. Since siya po is decimal. Okay? So, I'll be giving you an example. No? Kunin ko muna yung pattern kasi yung pattern talaga kailangan natin siya shortcut. Okay? So, bigay ako ulit another given. Okay? So, bibigyan ko kayo ng given na medyo madali-dali lang po. Okay. Gawin natin. Okay, yan po ang given. So, lagay lang po ako ng pattern. Okay. So, i-convert po natin to. Ano? So, tapat lang po uli natin. Okay. Okay. This time, mas kakaunti po yung number 0. Okay. So, pag ganyan, yung numbers, evaluate nyo kung ano ang mas madali. Sabi ko sa inyo kanina, itong number na to will be equals to 255. So, napansin nyo na 4 and 2 lang po yung 0 sa numbers. So, ilan po yan? 6. So, i-minus nyo lang po yung 6. That will be equals to 249. Na. So, this binary number, that will be equals to 249. Okay. So, sir, paano nangyari yan? So, judgment nyo kasi to. Pag feeling nyo, mas madali po siyang ibawas sa 255, ganito gawin nyo. Yan, 255 minus 6. No, sa akin na, on my opinion, that will be 200 to 255. Mas madali po siyang ibawas sa 255. No. What I mean is, yung 50 na total, 55 na to, remaining numbers, mas madali po siyang ibawas sa 255. Na. Kasi mag-iisip ka lang ng numbers na like yung example kanina, 6 po yung may tapat ng 0. Mag-iisip ka lang po ng numbers na 6 yung natira or 6 yung natira sa 200 yung may tapat na 0. So lagi nyo lang iisipin kung ilan yung natitira, mag-isip kayo ng numbers na may i-combine nyo dito na matatapatan nyo ng 0. Na maliwanag yon. So for this example is masyadong kaunti yung 0.
mas madali po siyang ibawas sa 255 since 6 lang po yon. So, minus 6, 249. So, that's the value of this. For example, no, nagtapat po tayo ng 4 o 2 o 3. Nagtapatan po yan. Naging 0. Ano? Yan po yung given. So, tanggalin muna natin to. Example lang po. Yan po yung given natin. So, that will be 16 plus 4. That will be 20 plus 23. So, ima-minus mo lang yung 23. No. Ilan po? So, that will be 232. 232. So, yan po yung value ng ating binary. No, 232. Hindi mo na kailangan pag-addin po yung may 1. 1, 2, 3, 4. Kasi mas matagal po kung pag-a-addin mo pa yung 128 plus 64 plus 32 plus 8. Dan ibawas mo na lang yung 23 sa 255. So, meron ka ng answer. Pero pwede rin naman itong pag inad mo to, 232 rin naman ang equivalent niyan. So, depende sa inyo kung paano nyo kukunin or kung paano kayo mas madadalian sa ating method. No, pwedeng ibawas sa 255, pero pwede rin naman to. Pero mas madali po kasi pag kaunti lang po yung 0 na ibawas sa 255. Pero kung pili nyo madami po yung 0, 4-4, mahirap po. Ganito na lang po ang gawin nyo. Pero kung 4 na 0 naman, maliliit na number naman po, mas magandang ibawas sa 255. Pero kung 4 ang 0, combination po siya ng large and big numbers sa 8 to. So, ganito na lang po ang gawin niya. Itong part na to. Nagkakaintindihan po yun. So, dalawa lang naman po yung method natin. So, kung i-multiply nyo po by the value of given number or numbers, then multiply by the pattern. So, then pag-a-addin nyo lang po yung mga pattern. Long method po to. Make sure lang po na identify nyo po yung answer natin if it is base 10 or base 2. Para malaman ko if it is binary or decimal numbers. Mag-upload po ako ng short quiz uli sa Genio. Genio siguro. Genio siguro. Pero i-upload ko itong lesson sa ating Google Classroom. Okay? So, since may bagyo po ngayon, wala tayong discussion, iwanan ko po itong video na to para mapag-aralan nyo. I-upload ko sa YouTube para may ma-replay nyo na ma-replay hanggang sa maintindihan ninyo. Okay, so keep safe everyone.